Ancient weapons pala ang rason ng pagbaha sa mundo? Bali sa video nga na to pag-uusapan natin ang ilang topic na hindi natin natalakay sa mismong chapter review natin. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na tayo sa analysis natin patungkol sa mga ni-reveal ni Vegapunk. In last chapter nga ni-reveal ni Vegapunk na ang tunay daw na itsura ng mundo nasa ilalim ng karagatan. Nag-follow up nga si Oda na magpapatotoo sa statement na to since ni-reveal nga niya na merong old civilization sa ilalim netong karagatan. Kiniklaim nga ni Vegapunk na nagkaroon daw ng malawakang pagbaha during Void Century at itong baha nga daw na to umabot ng up to 200 meters. Ni-reveal nga rin niya na ang possible daw na may kagagawan sa malakihang pagbaha na to yung mga ancient weapons. Dahil itong mga weapon nga daw na to may kakayanan na makapagpalubog ng mundo. So nung una ko ngang malaman itong revelations na to bigla akong nagtaka dahil parang contradicting nga itong statement ni Vegapunk sa kung ano ang alam natin. Since as we all know meron ngang tatlong ancient weapons at yung isa nga sa mga ancient weapons na to kaibigan ni Joy Boy, which is ito nga yung dating Poseidon. Yung isa pa nga sa mga ancient weapons hawak naman ng kaalyansa rin ni Joy Boy na Wano, which is ito naman yung Pluton. Kaya naman dito nga tayo mapapatanong na kung hawak talaga ni Joy Boy itong dalawa sa tatlong ancient weapons, bakit natuloy pa rin itong malakihang pagbaha 800 years ago? Diba dapat kaya niya na itong mapigilan? So dalawa nga ang possible na sagot dito. Una yung inexplain ni Vegapunk sa last chapter, which is itong statement niya na meron daw siyang suspecha na na-confirm few days ago lang. Bali ang tinutukoy nga ni Vegapunk sa suspecha niyang ito yung ancient weapon na Uranus. Dahil ano bang nangyari sa mundo few days ago lang? Diba ginamit ni Im-sama yung Mother Flame para burahin ang Lulusha Kingdom? At ano ba ang naging epekto sa pagkawala ng kingdom na to? Nagkaroon nga ng man-made calamity or disaster sa iba't ibang parte ng mundo. At gaya nga sa pagtaas ng karagatan 800 years ago, nangyari nga rin ito sa mundo few days ago lang. Meaning yung pinagsususpetsahan ni Vegapunk na maaaring cause ng malawakang pagbaha 800 years ago dahil sa ancient weapon Uranus, which is nagme-make sense nga ito sa part ni Joy Boy. Dahil although may idea na nga tayo sa dalawang ancient weapon na Poseidon at Pluton, wala pa nga tayong idea sa kakayanan ng Uranus. Malay natin, ito pa ang pinakamalakas na ancient weapon sa tatlo. Anyway, ang ikalawang rason nga sa possible na pag-fail ni Joy Boy na pigilan itong malakihang pagbaha 800 years ago dahil sa hindi lang pala tatlo ang mga ancient weapons, bagkus marami pala ito. Yes guys, as we all know itong tatlong ancient weapons nga ipinangalan ni Oda sa mga gods at planeta. Itong Pluton at Uranus given na silang mga pangalan ng planeta. Samantalang itong Poseidon naman sa Greek mythology yung planetang Neptune. Ngayon yung mga Gorosei nga na nagpapakita ngayon ng mga malahalimaw na lakas ipinangalan rin sa mga planeta. Kaya naman dito nga tayo mapapatanong kung ancient weapons rin kaya itong mga Gorosei, dahil ang isa nga sa distinctive characters ng mga ancient weapons kaya daw nilang sumira ng isang isla. At base nga sa ipinapakitang lakas sa atin ng mga Gorosei sa mga recent chapters, possible nga na kaya nilang sumira ng isang isla. Ang example na nga lang natin dyan itong paghiwa ni Gorosei Nasujuro sa Labu Pace at itong pagpapakawala ng napakalakas na Conqueror Saki na itong si Gorosei Mercury na nagpayanig sa buong Egghead Island. Dagdag clue pa nga natin na possible ngang ancient weapons rin itong mga Gorosei itong pagpapakita sa kanila sa last chapter kahanay itong pagre-reveal ni Vegapunk na ancient weapons nga ang nag-cause ng malakihang pagbaha 800 years ago. Hindi kaya ito na yung foreshadowing ni Oda sa pagiging ancient weapons nila? So kung magkataon nga at it turns out na ancient weapons rin itong limang Gorosei, nagme-make sense
na nga yung naging pagkatalo ni Joy Boy 800 years ago. Dahil magiging dalawang ancient weapons nga na Pluton at Poseidon sa side ni Joy Boy laban sa 6 na ancient weapons na hawak naman ni Im Sama, which is yung 5 Gorosei at itong Uranus. Bali dagdag idea lang naman yan. Ngayon ay mapunta naman tayo sa mga extra characters na ipinakita ni Oda sa iba't ibang parte ng mundo sa last chapter. So gaya nga ng pattern ni Oda sa mga recent chapters na pag-showcase niya na talagang nakikinig ang mga tao sa announcement ni Vegapunk, sa iba't ibang parte ng mundo may new set of characters nga siyang ipinakita sa atin. At ang pinaka nagmarka nga sa kanila obviously na itong Demaro Black, since sobrang unexpected nga na ibalik pa sila ni Oda sa kwento. Kaya naman dito nga tayo mapapaisip na itong appearance kaya nila ang indikasyon ng possible na pagbabalik ng Kid Pirates, dahil as we all know ginaya nga ng Demaro Black itong Straw Hat Pirates, dahil ang akala nga nila natalo na itong sila Luffy at hindi na magbabalik pa. So to take advantage nga sa sitwasyon ng totoong Straw Hat Pirates, nagdesisyon nga sila na i-impersonate itong sila Luffy. Pero malas nga lang nila, dahil yung araw nga ng panggagaya nila dito na officially na nagbalik itong Straw Hat Pirates. Kaya naman dito nga tayo mapapatanong kung nagbalik nga ang Straw Hat Pirates nung time na ginaya sila ng Demaro Black, ganito rin kaya ang magiging sitwasyon ng Kid Pirates? Magbabalik na rin kaya sila dahil ginaya sila ng Demaro Black? Kung iisipin nga natin malaki ang posibilidad neto, dahil ang susunod ngang arc base sa ilan ito ng Elbaf arc, at ang huling ngang update sa Kid Pirates natalo sila ng Red Hair Pirates malapit sa isla ng Elbaf. Kaya naman kung makasurvive nga itong Kid Pirates isa lang ang pwede nilang pagdaungan, at ito nga yung pinakamalapit na isla na Elbaf. So possible, malay pa natin makasama rin natin sila sa parating na Elbaf arc, diba? Sa part naman ni Im Sama na ipinakita rin sa pagtatapos ng chapter na to, although hindi pa nga rin nire-reveal ni Oda ang appearance niya up to this point, ayos nga lang para sa akin. Bakit? Dahil once na i-reveal na nga ni Oda ang tunay niyang appearance, indikasyon nga lang ito na talagang malapit nang matapos itong kwento ng One Piece. Kaya wag nating madaliin itong pagre-reveal sa tunay niyang appearance. Itong ginawa naman ni Gorosei Nasujuro na paghiwa ng Labo Face, medyo binitin nga tayo ni Oda sa part na to, dahil hindi nga niya ipinakita ang naging reaksyon ng grupo nila Nami sa Labo Face, since sila nga ang pinaka naapektuhan sa pag-atake na to ni Gorosei Nasujuro, especially si Zoro. Nakita na kaya niya si Gorosei Nasujuro? Dahil ang haka-haka nga ng marami, syempre including na tayo, na sila nga ang magiging match-up sa huli. Kaya naman interesting ang malaman kung matitikman ba natin sa arc na to yung glimpse ng possible na paglalaban nila. At ang huli nga nating pag-uusapan itong Loki lang na si Stacy sa last chapter. Base nga sa mga pinagsasabi niya sa last chapter, parang mamamaalam na nga siya. Kumbaga pinupunto niya na dahil patay na si Vegapunk, wala nang rason pa para mabuhay pa siya. Kaya naman mapapaisip nga tayo na mukhang may malaking sacrifice nga na gagawin itong si Stacy para makatakas itong Straw Hat Pirates. Sana lang kahit mag-sacrifice siya makita pa rin natin siya at makasama sa susunod na arc, since interesting nga rin yung karakter niya bilang unang successful clone na ginawa ni Vegapunk. Anyway, ayan na nga yung extension review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1115. Ipapaalala ko lang na wala nga daw break, kaya naman asahan natin yung susunod na chapter next week na. So yun lang, peace!